Alam nyo ba kung paano pa natin mapaparami yung bunga ng tanim nating kalamansi? Hello mga ka-agri! Ngayon po ay papasok na yung buwan ng September. Ang dami pa rin pong bunga ng ating mga tanim, tuloy-tuloy yung kanyang pagbubulaklak. Itong isang tanim ko, ito po yung ating grafted. Ito namang isa yung ating marcot. So ito po sa grafted, bago pa lang siya, mas bata siya compared doon sa kabila. Kaya yung isa sobrang dami ng bunga. So pwede natin gawin para magkaroon pa po ito ng mga bagong bulaklak. Kasi nag-stop na siya sa pagbubulaklak. Ang gagawin po natin, pipitasin natin yung mga hinog na bunga. Gagawin lang natin, gupitin nyo po. Magtira kayo ng tangkay para hindi masira yung mga bunga. Pag naalis na po natin yung bunga, tutubuan na po yan siya dyan ng panibagong sanga. May sisibol po dyan. Tapos magkakaroon pa siya ng panibagong mga bulaklak. Dito naman sa kabila, ganun din. Meron tayong pipitasin. Ayan, pag pinitas natin to, magkakaroon siya ng panibagong bunga. Alasin lang natin yung bunga. Yan, madadagdagan pa po yung bunga nito. Then mag-a-apply tayo ng abono, ng fertilizer. Ang ginagamit ko po kasi dito organic lang yung ating swamp fertilizer. So after natin mag-apply, magkakaroon po yan siya ng dagdag pa na bulaklak dahil nag-alis tayo ng bunga, yung mga hinog na bunga, tapos magbibigay pa tayo ng mayaman sa potassium. Ito nakaraan nagkaroon po ng nutrient deficiency kaya mapapansin ninyo may mga discoloration sa dahon, naninilaw. Pero nasa ulian na po yan, nag-apply na ako dyan ng Epsom salt. Nakakabawi na siya kahit papano. Tapos tuloy-tuloy pa rin yung kanyang pagbubulaklak. Yan, sobrang dami po nitong bunga at sunod-sunod po ito. So ito po sa buwan ng September, ito sa buwan ng October, tapos yung mga bilog-bilog na nabuo na sa buwan ng November, tapos yung mga bagong sibol na bulaklak sa buwan ng December. So sunod-sunod po yung bunga ng tanim natin kalamansi. Dito naman po sa isa, wala na siyang kasunod. Puro harvestable to sa susunod na buwan, sa buwan ng September. Pero dahil nag-harvest tayo kanina, tapos mag-a-apply tayo ng mayaman sa potassium, baka magkaroon pa siya ng bulaklak at magbunga pa siya sa mga susunod na buwan. Ito po mga kalamansi ko, nakatanim lang siya sa 5-gallon container, pero kayang-kaya niya po magbunga ng sobrang dami. Ito may mga bagong bulaklak, may mga maliliit na po na bunga na nabuo, tuloy-tuloy pa rin yung kanyang pagtatalbos at pagtutubo ng mga bagong bulaklak. So ito po, mga susunod na buwan, makikita natin magbibilog-bilog na yung mga bulaklak na yan at marami tayong ma-harvest. Ang gandang tignan kasi hitik na hitik sa bunga kahit maliit lang po yung kanyang pinagtataniman. So ito po pala yung container natin na ginamit, yung air pruning container. Kung gusto niyo pong matuto kung paano gumawa nito, i-search nyo lang po sa ating page or sa ating YouTube channel yung air pruning container, Agrinihan. Follow us for more farming tips.